May confession ako. Hindi kami naging okay ng kaibigan ko the past weekend kasi nalaman ko na pinagkakalat niya sa ex-office mates ko that I am unemployed right now. Hindi daw niya intention ipagsabi. But there were series of incidents na din na ang mga personal kong issues or kaganapan sa buhay isplok niya sa boss ko or sa colleagues namin. Sa sobrang gigil ko at wala ako makitang remorse sa ginawa niya, sinumbong ko siya sa girlfriend nung lalaki na kinikita niya ng patago. Classmates niya nung college, yung couple, and afa-ik-anim na taon na in a relationship. Wala naman daw sila relasyon ni Guy at kinikita niya lang si Guy dahil magpapa-comfort at gusto mag-chill sa BGC. I don't feel anything but liberating. Feeling ko nakaganti ako at some point. To you, tagal ko iningatan pangalan mo kasi sabi mo, titigilan mo na yung maling gawain mo. And I already told you about my boundaries sa private life ko. But sige ka pa din. Good luck sa'yo, bye. May confession ako. It's 5:00 ng umaga. Nayakap ko sa leeg yung kapitbahay ng mama ko. Eto na nga magkahiwalay kami ng bahay ng mama ko at mga kapatid ko, pero iisang subdivision pa din naman 3 blocks away lang bahay ni mama sa bahay ko. Dahil si mama may malaking bakuran na sa kanya yung mga anak ko. For mama ko. Tumawag sa akin si mama sa akin yung aso daw, pinakin ng kapitbahay namin ng tinapay na may thumbtacks. Context gabi, gani nag-iinom yung isang border ng tiyahin ko. Okay lang naman kasi, kahit medyo maingay sila. Hindi naman dinig sa bahay namin kasi, semento. Pero yung last string ko na patid na kasi, tumawag si mama nga 4:00 ng umaga at hinagisan daw ng tinapay na may thumbtacks ang mga aso ko. Di, napasugod ako nang wala sa oras dahil yung isang aso ko nakapapnganak lang. Last March 10 ay nag-iiyak na dugo daw ang bibig. Takbo ako papunta sa bahay kahit naka-90s pa ako. Naabutan ko naghahalakhakan ng mga ulupong sa may bakod ako. Sinaklolohan ko ang aso ko at tinanggal ang nakabaon na thumbtacks sa ngala-ngala ni Chichi. Tapos sumigaw ako. Sabi nila, wala daw ako ebidensya na sila naghagis. Nag-review ako ng CCTV and huling-huli na hinagis. Nung isang babae, ang tinapay galing sa 2nd palapag. Eto na. Nung bumaba sila nagdilim, paningin ko sinubo ko sa kanya ang tinapay, tapos gumanti doon ko nahawakan ang buhok at leeg niya, tapos hindi ko na pinakawalan. Nagtambuno kami sa gitna ng kalsada, talaga naman na headlock ko siya. Kahit anong awat ng nanay ko, Diyos ko, nagdidilim na paningin ko. Niyakap ko ang leeg niya. Kahit anong top out niya, hindi ko binitawan, saka ko na lang binitawan nung binuhasan kami ni mama ng isang balde ng tubig nang natauhan ako. Habang tinatype ko to dito sa barangay nanginginig ako, kahit makulong pa ako, Diyos ko, magkakaubusan talaga naman savings. Makukulong lang ako 5 hanggang 10 taon. Pero siya sisiguraduhin ko lifetime na siya kinakain ng uod sa ilalim ng lupa. Magsasampa daw siya ng kaso, di go kita-kita na lang sa korte. Gigil ako, may confession ako. Sobrang petty ng ginawa ko sa 7-Eleven. So eto na nga, galing akong work na super pagod at nag-overtime pa, kaya naisipan kong bumili na lang ng siopaw sa 7-Eleven para diretsyong ligo. Then tulog na lang pag-uwi sa bahay para maaga rin makapag-rest. Di, 3 siopaw yung kukunin ko sana nung biglang may dumating na magjowa tapos pumila sa likod ko, kukuha rin ng siopaw. Narinig ko yung babae na nagsabing, "Ang tagal ha, baka balak pang kunin lahat at pakapatay gutom na pag ganon." Di, tumingin ako. Kung ako ba yung sinabihan ng ganon, wala naman ng ibang kumukuha, kundi ako lang tsaka kararating lang nila reklamo agad. Di, umalis muna sila kasi sabi nung lalaki, kuha daw muna drinks, balikan na lang daw yung siopaw. Sa sobrang inis ko, nilipat ko yung sign na di pa luto, dun sa part na pinagkunan ko, which is luto na. Habang yung mga totoong di pa luto yung wala ng sign. Pumunta ako sa pila para magbayad at pasimple kong tiningnan yung 2 nung bumalik para kumuha ng siopaw upang masiguradong di luto yung nakuha nila. Sumakses nga ang plano ng iya na ituuu
Nung ako na magbabayad, gulat ako kasi bigla akong siningitan nung babae. Sabay sabing, babagal, bagal. E di, kako sa isip, go lang. Mauna ka na magbayad. At least yung siopaw ko, kakainin kong luto. So nung nakabayad na ako, binalik ko rin sa dati yung sign para wala nang mabiktima na iba. Parang nabawasan yung pagod ko nung time na yon, tawa pa ako ng tawa habang kinakain ko yung siopaw ko. May confession ako. I've been courting this guy since last year November. We've been seeing each other almost semi-regularly every week, and we would often eat food together, go to the gym together, and even sleep together, both in the wholesome and unwholesome sense. Close na kami ng tropa niya. At palagi akong excited na makita siya pagkatapos ng trabaho namin. Akala ko na medyo maganda ang nagiging recent meets namin. I've always been the giver in relationship dynamics. Kaya nagugulat ako recently pag siya ang nag-give, even though ako yung nagpupursue sa kaniya. 2 linggo na ang nakakaraan. Nagayos siya ng dinner para sa amin. Last week, bumili siya ng mga regalo para sa akin noong nag-Cebu siya for a work trip. Kagabi, he was staying over at my condo kasi he was exhausted from work and wanted to cuddle up. Ako naman, basta makasama ko siya sa kahit anong paraan, masaya ako. Habang naliligo siya, hindi ko alam bakit. Pero, I peeked into his chats sa laptop niyang iniwang bukas sa desk ko. Cutting straight to the point, nakita ko na marami siyang nire-replayan sa stories ng mga thirst tap ng iba. Parang nagpapapansin. Nagtitrade din siya ng mga nudes. Nagtatanong kung anong position sila, setting up hookups, and even had someone sleep over his condo the same week na nilutuan niya ako ng dinner. In short, pretty active pa rin siya sa S-life niya. Siguro it was the hopeless romantic in me na nag-assume na since nagpaka-exclusive ako sa kanya at siya lang ang tinututukan ko ng pansin araw-araw, magiging exclusive din siya sa akin. Alam ko unreasonable ako for having such assumptions at all. We didn't discuss about getting exclusive. Kasalanan ko lang na akala ko implied na yon. I'm just shocked na. Nasisikmuran niya na matulog habang nakayakap siya ng mahigpit sa akin gabi-gabi habang may kinakausap at may entertain pa rin siyang iba. May confession ako. Namimiss ko yung lockdown, I don't mean na gusto kong magkaroon ng pandemic ulit. I just low-key miss yung katahimikan ng daan during the lockdown. Yung tipong ang mga lumalabas lang is yung mga kailangan talaga lumabas. Sobrang tahimik. Hindi overcrowded yung mga places. And maraming mga tao focused sa self-improvement, ha-ha-ha-ha-ha. I feel like halos lahat nun either nag-focus sa workout like jumping rope, hiking, biking, and etc. At least, dito sa probinsya namin. And miss ko din yung panahon na pwedeng I reason out na lockdown kung may mag-aayang lumabas. Ha 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 PS. Naisip ko too, because I went out kanina 5 a.m. to go to the pharmacy and I actually enjoyed walking. May confession ako. Nung intern ako, I had discovered that somehow I had that sixth sense. I can sense when someone is about to cross. Kahit gaano kaganda ang vitals at labs, pag andyaan na yung mga shadows with distinct smell, malapit na. Ang masama, healthcare worker ako. So, di maiiwasan. MCA, mama ng kaibigan ko dinala sa hospital habang duty ako. Nakita ko sila sa paanan ng ER bed ni tita. Siyempre kaibigan ko at di naman nila alam na may ganun ako, di ko masabi. Wala din akong lakas loob na sabihin. Dahil walang room sa hospital na pinagdudutihan ko, nag-decide sila na lumipat. That was 3 days ago. Ngayon, I got the news na wala na si tita. Though I was not truly honest as to why, somehow naparating ko sa friend ko na sabihin na niya lahat kay tita. At kung may kailangan si tita, pagbigyan niya. Eternal repose to your soul, tita. Alam ko unreasonable ako for having such assumptions at all. We didn't discuss about getting exclusive. Kasalanan ko lang na akala ko implied na iyon. I'm just shocked na
Nasisikmuran niya na matulog habang nakayakap siya ng mahigpit sa akin gabi-gabi habang may kinakausap at may ine-entertain pa rin siyang iba.